Hello mga kaganang buhay! Dito pa rin po tayo sa reclamation area dito po sa Bredco, Bacolod City, Negros Occidental. At makikita natin ang ating mga cowboys, inumpisahan na po ng painom ang ating mga hayop na dati po ay wala kaming mapagkunan ng tubig kung saan po kami kukuha ng ipainom sa ating mga nauuhaw na mga baka. Pero dahil nga po mga kaganang buhay sa resulta ng hindi po tayo nagdadamot at saka po marunong po tayo makisama sa ating kapwa, ay nagkaroon po kami ng tinatawag na pagkatuklas sa isa pong balon na pinakatago-tago po dito sa reclamation mga kaganang buhay. Kaya tunghayan po natin ang resulta ng ating pakikisama at ang atin pong palakaibigan mga kaganang buhay kung ano po ang naisukli sa ating team. Antabayanan! Maparaan talaga yung ating mga cowboys. Gumawa pala sila dito ng balon, oh. Para makainom ang ating mga hayop. Wow! Paraan talaga to si Lilan. Doon kayo magpainom doon sa walang init, ha? Di, bitbitin nyo yan, bitbitin. Para ayahay. Ang bilis lang naman yan bitbitin, eh. Ayun, uminom na ng tubig ang ating mga baka. Grabe, maparaan. Ano po, yung ating mga cowboy, Boy Scout! Wow! Marami bang laman ng balon? Uy, napakaayos yan. Oh? Ay, parang konti lang. Ang konti. Oh, hanggang dyan na pala. Pakunti-kunti lang. Pag umulan lang siguro nagkakaroon ng tubig. Oh. Ayun na yung pinainom ni Kabiang Winnie. Yung babae niyang baka na 28,000. Kabiang Winnie, dyan ka nalalap, yayaman. Dyan sa babae mong baka. Isa lang po ang babaeng baka ni Kabiang Winnie. Yun. Tipid-tipirin mo lan. Kunti-kunti lang yung inom. Wala naman palang maraming tubig. May maigiban pa ba tayo dito? Wala nang iba. Okay lang. May makuha naman. Kahit konti. Oh. Ilan ba ngayon ang biyahe natin? Ilang karga ninyo, Lilan? 50 po kasi yung mga baka ngayon ni Kabiang Winnie matataba pero hindi masyadong malalaki. Imuha ni Win, oh. Parang ano ito, Wen? Parang angus. Nan mo, oh. Magkano nga ito, Wen? 44. Ayun, inom na ng tubig. Ayaw, minom? So, siguro hindi pa nauuhaw, ano? Yung mga gusto lang muna na uminom. Sige, kunin mo lahat ang tubig dyan, Lilan, para magkaroon ulit ng tubig. Kasi ang balon po, pag kinuha mo yung tubig, magkakaroon ulit ng tubig. Para after 1 hour, meron na naman, di ba? Yun. Grabe. Mga ilang ano kaya yan? Mga ilang container ang laman? Kaya siguro. Kaya mga pulo? Wala siguro, Lilan. Parang pa, ano ito sa ilalim eh. Gulong kasi yung ano. Nila. Nga, pag hindi mo pala alam na may balon dito, pwede kang mahulog. Pero nilalagyan din siguro ng goma. At saka masinaw, naliligo rin ba kayo dito? Hindi, ngayon lang to na, nakaraan lang to na, discover. Damuhan to dito eh. Hindi nyo na-discover ito dati? Doon
doon sa may puno ay may anong tawag doon? May lampinig. Oo. Ang lagat. Pero yung tinatago siguro ito ng ibang biyahero. Baboy. Dam. Ha? Nagluluding ng baboy dito. Nagluluding ng baboy. Kaya dito sila kumukuha pa. Sino nakadiscover nito? Yung ano, yung taga rito, yung binigyan 2,000 ka nakaraan. Yung binigyan natin ng dalawang gatos. 200. Tinuro tayo na merong balon dito. Ay, good thing talaga mga kaganabuhay kung hindi ka, hindi ka maramot. Kasi binabalik rin ng mga binibigyan natin. Pag hindi ka talaga maramot. Kaya kayo po mga kaganabuhay, huwag kayong maging maramot. Kasi give and take lang po ang buhay natin sa mundo. Kagaya niyan, hindi natin na-discover ito kung hindi tinuro. So pagkatapos gamitin, ganyan lang, pabayaan lang ganyan o lagyan pa ng ibang mga goma. Ganyan lang. Ba't hindi nyo nakita? Hindi ba kayo dito tumatambay? Sa dulo, nalaglag yung isang baka doon. Doon sa dulo nalaglag. Oo. So makikita natin si Brownie, kumukuha po ng Japanese. Yan o, kinukuha ni Brownie yung Japanese. Yun, inom na po ang ating mga hayop. So sabi po natin mga cowboy, dito daw nila lahat ilagay yung mga baka para mabilis lang i-loading. Bali, isama-sama na. Dito lahat. O, tingnan nyo po ang sombrero ni Erlan. Gwapo si Erlan Tapos naka-shades pa yan. Parang talaga. Parang yayamanin. Tingnan mo sila. Malaking tulong po yung mga sombrero na binigay po sa ating mga cowboy. Sana may magbigay din ng kagaya ng damit ni Erlan, no? Sana may mag-sponsor din sa inyo. Oo, yung mga damit ba na ganyan. Yung, ano ang tawag dyan, Erlan? Yung dry fit? Dry fit para mabilis lang matuyo ba sa pawis ng mga cowboy. Sana naman. Merong mag-donate. Tuwang-tuwa kasi nakita ko talaga sa itsura ng mga cowboy natin na giliw sila. O yung naranasan din nilang may package galing sa ibang bansa. Oo. Malay mo, Erlan at saka Lilan. Magsipag lang kayo at patuloy na mag-inspire sa ating mga tagapanood at magbigay ng kasiyahan sa kanila. Dahil yun nga, pag hindi ka maramot, mas malaking biyaya pa yung maibibigay sa'yo. Kagaya niyan, dati, problema talaga namin, yung wala kami mapagkunan ng pang-inom dahil ang layo po ng tubig dito, walang tubig nga talaga dahil sa reclamation lang po tayo. Pero binigyan po ni Lila ng 200 pesos yung bantay dito. Abay, ang balik po mga kaganang buhay sa atin, binigyan naman tayo ng tubig. Ang 200 pesos na yon, every na nandito kami, sobra-sobra pa yung binalik sa amin. Yung makapag-inom ng sapat na tubig yung ating mga hayop, malaki na po talagang tulong sa ating biyahe. Si Brow ay kumuha ng Japanese. So ayun, dadali ni Brow dito yung ibang mga baka. Okay, 5 po ang ating cowboy dito mga kaganang buhay. Kita natin si Bonnie, balot na balot ang mukha. Talagang magkakakasya talaga siguro itong tubig natin. Dahil hindi naman umiinom ang mga baka natin ng marami. Ang mga kalabaw talaga mga kaganang buhay, yun talaga ang malakas uminom. So hindi na natin nilalagyan ng feeds. Doon na lang sa katiklan. So magpapahinga pa sila sa katiklan yan. Direkta ng Mindoro kung kaya. Sige. Doon na lang sa Mindoro magpapainom ng feeds. Laking tulong. Bonnie Boy? Meron pa ng balon dito? May nakatagong balon. Laking tulong talaga. Para daw ito sa mga biyahero ng baboy. At ang tangi lang nakakaalam ay yung bantay dito. Kaya tinuro tayo. Thank you, Lilan. At si Lilan po ang naging dahilan para makita natin itong balon. Kaya laking tulong ito. Dati, pinapakain natin dito yung mga hayop natin. Walang inom, no? Ngayon, may inom na. Sa palagay ko, pwede pang maligo dito dahil napakalinaw ng tubig, Marami kasi mga, sa
Oo. Tingnan natin, naubos na ba? O bumaba yung tubig? Malalim pa. Ano pa? Marami Ay, pa. marami Parang pala, no? malakas ang- Ano nito? Parang malakas ang busay. Hmm. Marami pa. Pero sa palagay ko, ako, pagka nainitan ako, pwede kong ipaligo yan. Pwede. Pwede talaga. Oh, may mga ano lang, may mga kahoy-kahoy lang, pero malinaw. Malinaw siya, malinis. Malinis siya. Ayun na, mga kagandang buhay. Sa 50 ba naman na baka, napapainumin natin? Oo. So, na-perfect na po talaga natin mga kagandang buhay yung pag-alaga sa ating mga baka. Dati, yung mga baka natin, puro nakahiga, wala nang resistensya. Kasi nga, doon pa lang sa natin, barracks natin, pinapainom na namin ng feeds dati. So, kung nakainom pala ng feeds at busog, halimbawa, gabi na kami nagbabiyahe, alas 4 ng hapon kami umaalis or alas 5, minsan alas 6, ay naka-feed sila. Tapos di na kami nagpapahinga dito. Direkta kami ng tawid, papunta po ng Katiklan. Doon namin po binababa sila. Pagdating po doon, talagang nakahiga na sila. Oh no! Matamlay na matamlay, pagod. Pero ngayon po, pag doon pa lang po sa namin, sa barracks, ang ginagawa lang nila Kabeng Roger ngayon, nag-iba na talaga. Pinapakain lang sila. Tapos kinakarga na sila sa truck. And then binababa sila dito, umaalis sila doon kahapon, alas 4:30 sila doon umalis. Bumaba sila dito gabi na, mga alas 10 na yata ng gabi. Tapos binaba nila kaagad. Pinakain na nila kahit gabi, pinahinga. Yung iba kumain-kain, yung iba naman natulog lang. Hanggang kinabukasan na ito, ay kumain na talaga sila dito mga kagandang buhay. At ngayon nga, mag-alas 10 ng umaga, ayun, pinapainom na sila. After napainumin, pakainin ulit. Tapos ikakarga na sila, walang feeds po na pinapakain. Pagdating naman po dun sa Katiklan, pagka malakas pa po sila at darating sila doon, maaga pa, minsan pag palakas pa sila, hindi sila binababa ng Katiklan. Ano lang, tinatawid sila sa Mindoro at doon sila pinapainom na ng feed sa Mindoro, mga kagandang buhay. And tawid na sila to Batangas. Dalawa na ngayon ang dinideliveran natin ng baka. Si Sir Junril po at si Sir Manny Angulo. Si Manny Angulo po ay nasa Batangas lang. Tapos yun siyempre si Sir Junril ay nasa Cavite. So nung nakaraan, 18 lang ang binigay natin kay Sir Junril. Kasi nga, mga kagandang buhay, kung hindi ka po marunong talagang mag-alaga ng biyahero, aalisan ka po talaga at aalisan. Imagine kami po yung nagsuporta sa kanya nung December. Yung ibang mga biyahero, nagpahinga na. Hindi na sila nagbiyahe ng December. Pero kami po mga kabiyahe, ang team kabiyahe natin, talagang may may word of honor. Pag sinabing susuportahan ka namin sa season, susuportahan po talaga namin. Yan, hindi nagpahinga ang mga kabiyahe natin. Kung sino yung nasa biyahe, doon na sila ng New Year, doon na sila ng Christmas. Walang tigil ang aming pamimili nun at pagbiyahe. Tapos, kung hindi ka marunong magbalik nun, ng mga sakripisyo na yon, iiwanan ka talaga ng biyahero mo. Kasi ang tagal niya katayin yung ating mga hayop, tanggap siya ng tanggap ng maraming mga biyahero na para bang ayaw niyang maubusan ng baka. So, kami naglugi dahil ang tagal niya katayin yung mga mga baka namin. So, siya sigurado po ang tubo. Kasi nga, syempre, pagkatayan, karkas lang naman yan ang babayad sa amin. So, kung malugi, covered na namin. Siya panalo. Kaya yun, nabigay kami ng baka kay Sir Manny Angulo na yun po dati ang amin ding sinusuplayan, hindi lang po niya kami naalagaan sa magandang presyo. Tapos medyo inofera niya po kami ng, actually kulang pa. Humihirit pa tayo ng 5 piso sa kanya. Para mapantayan niya ang ang gusto talaga nating price. Yun, nahati na yung baka. Committed na po kami kay Sir Manny. Anong talaga yun?
Kaya pag may nakita kayong behiro na totoo sa mga sinasabi, huwag nyo na pong huwag nyo na pong bitawan. Alagaan nyo na lang po kasi hindi naman kami naglalabis. Hindi naman kami yung nagtitake advantage. Yung sakto lang po mga kaganang buhay na maalagaan namin yung biyahe namin. Yung ano ba, makasweldo tayo sa mga cowboy natin. Isipin nyo yan, no? Ang dami nila. Dito, no, kumakain yung pamilya nila. Dito umaasa. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo magsipag. Kasi gusto din nila yan, umasenso at maging sapat din yung nilalaan nila sa pamilya nila. Yun, nag-uumpisa na pala tayo mga kagandang buhay na magpaakyat. Dahil medyo matagal-tagal din kasi ayusin at ikamada. Yun, pinainom muna yan, di ba? Para preskong-presko. Meron pong dalawa dito na hindi na tagalaga binaba. Ito po yung mga maldito at suplado pong baka, yung kahapon, yung kinarga natin. Kaya pag ganyan, tinatandaan na yan ng ating mga kabiyahe na huwag nang ibaba. Oy, si Kabeng Roger yata nagpahinga. Beng Roger! Wala dito. Ayun siya. Oh, ba't nandyan ka na? Relax, relax ka. Ikaw naman mag-vlogs. Napagod na ako eh. Time check, Kabeng Roger, is 10:21. Anong oras ba ang loading nitong mga baka natin? Ngayon na. Nag-umpisa na sila mag-load. Yung loading ba sa barko? Mamaya yan sa kanila mga... Malauna siguro sa kanila niyan. Ay, maaga pa pala. Naiinitan yung ating mga baka. Buti na lang, mahangin. Yan man sigara ngayon masyadong Mainit. magandang panahon ngayon. Oo, mahangin masyado. Oo. Tingnan mo, parang hindi rin nga nauuhaw yung ating mga baka. Merong uminom, merong hindi. Nalamigan. Malamig kasi buong gabi, no? Malamig ang panahon ngayon. Kung kailan na nga napasama na saka malamig ang panahon. Every February naman talaga kagandang buhay ay malamig, lalo na sa Batangas, malamig. Patapos na sana itong February pa wala na. Pero ngayon, Mostly hindi December ang malamig, February talaga. Ilang bisis ko na rin yan na observe, Kabeng Roger. Ang mga baka natin, na pansin mo? sumigla sila dahil nakakain sila, kain. Ito, busog na, kain pa rin, Kain siya ng niyog, Kasi dito malat-alat ang mga dahon ng mga damo. Oo. Kaya magganadong kumain sila. Eh, yun ba yung nakablo? Yun ba yung tumulong sa atin para makakikuha tayo ng tubig? Yung naguyo doon na nakablo? Siya palang pero bantay. matagal nang alam na nila yan. Tagal na dito nila. Wala, hindi daw alam nila Lilan. Doon daw sa kabila yung nahulugan ni Winnie ng hayop. Siya daw ang talagang nagturo yung nakablo na yan, yan, binibigyan mo ng 200 pesos. Tulong-tulong siya. Tulong-tulong din siya. Galing din ang diskarte ng tao, Tulong-tulong siya. Siyempre, nakatulong. Yun. Bigyan natin. Ang sigla niya, ano? So, Bisaya rin yan? Saan? Lunggo yan, habang nila to, tulion ko na niya, ikutsilyo, takot. Normal bang isip niyan, kabiyahe? Normal na normal, kita mo lakas. Normal, oo. Meron kasi minsan na parang may Ngayon ay araw ng Martes, Kabeng Roger? Yes, Martes ngayon. Oo, ano bang mga schedule natin after ngayon? After tomorrow? Miyerkules. Miyerkules. Miyerkules, wala namang livestock. May livestock, bundok. Bundok, hindi ka Kabkaban, pupunta. wala namang ganong. Kabkaban. Maliit lang.
Maliit lang na stockyard yun. Tapos yung Huwebes, nagsisiperate kayo. Ako sa Bagunbon, sila sa Bantolinaw. Yun ang schedule. Pwede ka Bantolinaw, ako sa Bagunbon. So sa Bantolinaw ako, tapos ikaw sa Bagunbon. Parang ang tagal ko nang hindi na-vlog yung Bagunbon. Parang gusto ko sa Bagunbon. Bagunbon? Doon tayo Kung saan ka, nandun din ako. After that, Nabilog. So meron din bang Kahati? Dawis? Nabilog, Bernes, wala. Kailan ang Dawis nga? Huwebes, tawis. Huwebes? Oo. So sabay-sabay sila ng Bantolinaw, Dawis, at saka Bagunbon? Oh. Bisa ba yan? Sino sa Dawis? Maganda din doon, Kabeng Roger. Walang pupunta doon, kalabaw kasi doon. Oh, mas maraming kalabaw, ano? Tawagan ko pa nga si Marbotsoy kung... Dapat meron ka ring agent doon. Sayang din. Sabi ko nga sa mga kabiyahero natin, kapag ka may meat shop na tayo, Meron akong agent doon, di pa... baka kulangin na tayo. Ay, hindi tayo kukulangin, maraming mong bata Kukulangin pa. tayo ng biyaheng Maynila, biyaheng Luzon. Hindi Astig yung bag mo kabiyahe Yes, bigay po sa atin ito na si Robert Chubera sa ano. Nagamit mo na. Gamit ko na talagang maganda ano sa akin. Matibay yan. Si Kabiyang Winnie, siya talagang mas pinakamarami. Hindi na ba nakakabilin ngayon ng marami sa mga stockyard? Hindi na kagaya dati, ano? Pili-pili ka na lang. Yung bibili kang marami, sigurado marami ring mahal. Totoo. Dapat pili-pili na lang. Totoo talaga yan. So, sa presyo talaga daw nakasalalay, sabi ni Kabeng Roger. Pili na lang ng baga na dapat natin katayan. Mostly, yung karga natin, naglo-loading tayo Martes talaga. So, ilan ba sa isang buwan ang nahihits mo na ngayon? Every Martes, loading ka? Every week, naglo-loading kami. Wow, nakakaabot na rin pala tayo ngayon ng 4 times a month na biyahe. Next week, loading ulit. Loading Martes ulit. na araw. Mukhang may natira ka pang mga baka doon sa barracks natin. 8 pa yung natira ko doon. So, imagine. So, ilan na lang? 42 or kaya 40 na lang ang hahanapin. Tapos, mahihits na naman ni Kabeng Winnie yung 20. Meron pa ako doon, na 10 yun. Dapat dala ko sa sunod. 10. Oo. Puro baka. Kamusta naman yung kalabaw mo ngayon? Parang ayaw nilang mamiling karabaw. Logi, laking logi na nung nagaraan kasi. Sinalon, lugi din sa kalabaw. Tapos si Winnie, 37,000. Sayang, ano? Pero ngayon medyo Natamaan gumanda ang lang presyo sana. ng karabaw. Babawi na sana. Kaso hanap tayong tao. Isa pa, mayroon tao akong taga-inaw papasukin. Taga-painom. Tapos si Lila na lang magstay dito. Pwede rin, magbulos-bulos sila. Parang gusto ko si Lilan, yung mindset ni Lilan ba? Sabi ko nga sa kanya kanina, huwag mag-isip ng panandalian lang sa negosyo. Si Lilan kasi ano yan. Parang rin sharpshooter? Okay rin naman, kaso lang nagkakamali talaga dahil kung minsan talaga yung baka busog. At saka, yun nga, yung ampaw, sabi mo kanina. Ngayon yung katay niya, may lugay siya. Ilan ba yung pinakatay niya? 12 yata ang pinadala niya. Wala Ayun ala. siya, oh. Siya talaga yung nagkakamada, oh. Sa 12 na yun, ilan yung nalugi? Hindi ko alam kung ilan na lugi, hindi ko pa nakita. Pero ang panalo niya, mayroon ilan. May panalo rin. May panalo, may talo. 24 daw dito sa taas, di ba? 24 yan. Galing. Sinong kasama niya doon, no? Si Bonnie. Ang galing ni Bonnie, no? Yan, na-interview ko rin siya sa pagka-professional niya, eh. Sabi niya, Madam, parang naano ko na to, nayakap ko na itong negosyong ito dahil ang tatay niya pala, ni Lord Jan at saka ni Bonnie. Dati ding naghahayop. Nayakap na daw niya. Ayaw na daw niya mag-teach. Pero di ba kukuha pa ulit siya ng examen? Yung exam? Wala naman tigil yung exam. Dapat mag-review siya. Dapat mag-review talaga siya. Sabi ko nga sa kanya.
Masteral kasi yung kinukuha, English master. Oh, English master po si Bonnie Boy. Kaya nahirap. Nagmamasteral pala siya ngayon. Kaya mahirap yung... Ewan ko lang kung ano yung gusto niya. Dapat na mathematics na lang kinuha niya eh. Yung elementary yata yung ano niya na, ni Bonnie Boy. Maraming mga teacher ngayon, Jer, hindi nakakahanap ng trabaho, walang slot. Kasi maraming teacher talaga, maraming kumuha ng teacher. Ayaw kasi ng iba sa agriculture, mapago daw. Kaya yung iba gusto ng teacher dahil ang teacher ay... Spotting. Akala nila madali lang teacher dati, ngayon kasi Sobrang dami na. daming trabaho. Pero ngayon, marami ring namumulat na mga estudyante ngayon, mga magulang, lalong-lalo na yung mga anak nila, kumukuha na ng agriculture, kabayang Roger. Meron nga akong pinapalo na si Troy in Switzerland, na nandun siya, agriculturist siya, nandun siya sa Switzerland. Ako, binilang-bilang niya, kabayang Roger, yung sweldo niya doon, nasa 100K daw, pero yung, ano naman daw, standard of living doon, mauubos din yung 100K mo. Ang natitira lang sa kanya bawat linggo is 4,000. Ganun pala yun. Kahit 100K yung sinasahod mo sa ibang bansa, yung ano mo, yung tirahan mo daw, yung pagkain, yung transportation. Kumikita siya ng 100,000 pero nasa 20 mil lang pala yung naiipon niya, kaya hirap na hirap rin siya. Kaya gusto niya ngayong lumipat ng UK. Ang style of living kasi sa ibang bansa, mahal na rin. Pagkain, tirahan, mahal. Kaya malaki mang sahod mo, pero kung doon mo gagastusin, tamang-tama lang rin lang. Kaya maganda yung iba, napapagod na doon sa pag-abroad. Kaya gusto na lang mag-stay dito sa Pilipinas. Maganda dito sa Pilipinas. Kaso lang sa Pilipinas ngayon, parang nakakalungkot mang sabihin. Mahina talaga ekonomiya natin ngayon, kaya ang ating mga Pinoy talagang pabalik-balik sa abroad. Pero depende naman kasi kabeng Roger eh. Paano naman yan? Paswerte-swerte daw. Tsaka padiska-diskarte para makasurvive. Ilan lang yung may malakas na loob talaga. Kasi yung pag matalino ka nga naman, pag matalino ka, hindi ka magre-rest pag ganitong negosyo. Bakit? Malaki kasi ang rest na malugi ka dito. Totoo. Kaya kung matalino ka, Totoo talaga. una mong gagawin bago ka pumasok sa isang business, kukwentahin mo ngayon. Oo. Kukwentahin mo kung paano ka guminansya. Tatansyahin mo kung mga rest, kung masyadong risky ba yung pinasok mong business o hindi. Pero pag-aralan mong mabuti, kung sa rest lang, dito maraming rest, maraming rest kapag hayop. Namamatayan. Buhay kasi ito eh. Risky kasi masyado itong paghayop. Madali lang Kaya magsabi kung matatalino, sa mga buzzer. matatalino, nag-aaral ngayon ng mga matatalino sila, hindi sila papasok sa ganitong negosyo kasi risky. Mataas kasi ang risk ng ganitong negosyo. Kasi buhay ang negosyo mo eh, maaaring mamatayan. Kainin mo, painumin. Kaya ayaw nila. Biyahe. Ayaw nila. Pero mayroon naman kasing iba, gusto nilang trabaho yung sa opisina, yung utak lang gumagana tapos nagsasahod na sila. Yung iba naman, hindi pare-pareha. Pero marami talagang gustong kumita lang ng pera, hindi masyadong riske. Na kailangan sa mga Nag-i-employo lang. nag-i-employo na lang sila, hindi na sila gaanong mamodlema. Dito Para kasi wala masyadong stress. ganito kasi ang business, maaari pong Stressful. ma-failure ka talaga. Kaya kung may nahina po yung diskarte mo, yung strategy mo, may nahina yung katawan mo, lahat ay hindi ka dedikado sa trabaho ito dahil ito talaga ang gumagawa lang ng pagla-livestock, yung talagang mahal nila ang ganitong trabaho. Gusto nila ang ganitong trabaho kahit nagre-raise ng panahon, ng kapital. Pero once na gusto mo talagang ganitong trabaho, ay gawin mo. Kaya yun, maraming napipilior dito. Maraming napipilior dahil Hindi kasi sapat yung hardworking ka lang dito sa trabaho na to. hindi siya pangkaraniwan na yung
yung oras mo, magpapahinga ka ng, sabi, 8 oras daw talaga ang tulog mo. Dito, kulang-kulang tulog natin. So, hindi nga, alas wala ng tulog. Pero Kasi tumataba. naghahabol tayo ng ano. Yung iba, hindi man siya naghahabol tayong oras. Pwede namang matulog eh. Pero mas better talaga, mas maaga ka sa stockyard. Kasi mayroon kang namomonitor mo, mayroong dumadating ng maaga, di mabili mo. Di pagdating ng umaga, di konti na lang kulang, di hindi ka naman pressure. Tama. Pero pag dumadating, halimbawa, stock ang auction hours, mga nasa mga alas 6, daratingan ng hayop doon, mga alas 4 ng madaling araw. Dapat pag daratingan pa ng hayop doon ka na. Kasi magkaano ka na, makapamili. Eh pagdating mo, kung gusto mong alas 6 ka dumating, ay wala ka naman datang hayop. Kaya gano'n, naghabol ng oras. Tapos nagtatravel pa. Tapos ang time, napakarami talagang. Tapos dadalhin pa sa Manila. Pero mo, grabe ka riski. Nag-risk ka ng oras. Kaya dito, Nag-risk ka ng pinapakain pa natin. Kaya kung yung iba naman na susumahin nila, yung magkanong gagastusin araw-araw. Siyempre kung may 10 tao ka, kakain niya ng, sabihin mo tag-isa, 100 na lang kada kain, 10 o 1,000 kada kain. Gastos mo sa isang araw, 3 meals pagkain pa lang. Tapos, Sa gasolina pa. tapos magkukurudo pa kayo. Gas. Pinakamababa na yung calculation. Tapos pinakamababa na yan, pinakamaliit. Sabi ng iba, naku, bakit ang 7.5 naman ang ano nyo, pamasahe Tapos nyo? kain sila. Everyday yun, sa tag 3 meals, sa 7 araw, halimbawa 7 araw, 21,000. Ang gasolina mo, halimbawa 3 meal din isang araw, is 21,000, which is 42,000 na. Oo. Yung mga Yung kumpay mo pa. ano mo, yung pagkain sa baka, yung feeds, Tsaka yung sweldo sa mga tauhan. yung sweldo pa. Kala lang nila madali. Akala nila madali kasi ito. Ang risky na, bawa, si sweldo ka ng, sabihin mo, 20,000 sa isang driver. Hindi kasama yung mga sidelines nila, mga allowance, food allowance. Malaki talagang gastos. Food yan allowance dito. sila 400 per day. Hindi Sa sabihin. biyahe. Alangan naman, di mo pa kakainin yan. Kaya doon lahat yung nakapatong sa 7.5. Halos nga minsan wala tayong matira eh. Minsan abunado pa. pa. Bawa, gagastos ka dito ng, sabihin mo ng 100, doon 100, 200. Ay, manatirang konting-konti. Pero yun na, libre na yung backload natin. Doon na tayo tutubo sa backload. At saka ngayon, okay na. Eh dati, mang-abuno pa Sabihin tayo. natin- Pero ngayon, cover up na yung mga expenses sa biyahe natin. Sabihin natin, halimbawa, may matira ka lang yung, halimbawa, pagdating ng oras. Pero sa backloading, pagpunta doon, ang gastos kasi sa truck lang, maabot yan ng, Mamasahe lang. 60K? ang gastos nila pati pagkain na, hindi pa kasama ang gastos dito, sweldo sa tao. Doon kasi dito, kasi gumagastos ka lang dito ng mga 8, pati na pagkain. Tapos doon, 35 sa kabila, mayroong 43,000. Crudo mo nga 13 mil. Di mayroong kanyang 56,000 papunta doon, kasama ng gastos. So, hindi kasama yung sweldo nila. Sa truck pa lang. Sa truck pa lang. Pagbalik, nagastos ka rin uli ng, siguro, pagbalik medyo minus na eh. Dahil, Pero mas marami kapag tauhan dito. Kasi wala siyang karga sa kasi pamimili. galing doon. Pag backload na kasi wala na siyang load, kaya magandaan na, kunti na lang crudo. Meron naman na itlog. Mayroon siyang itlog, pero doon na lang gas katiklan. Pero araw-araw kasi, may mga Kasi schedule sabihin mo, tayo. pagbalik niya, 35 pa rin. Tapos, 11. Pagbalik, medyo minus-minus dahil wala kasing permit. May mga permit pa kasi. Pagpapunta doon, nasa 70 ang gastos niyan. Sabihin mo 80 kasama ng pagkain, lahat na. Hindi pa kasama sahod. Hindi kasama sahod, tapos di pa kasama dito yung mga gastos nung namimili pa lang. Tapos may pauwi O kasama pa. na yung gastos na mamimili na. Nasibot sabihin mo 80. O 100, sabihin mo 100 na. Pagbalik 100, 200. Pagbalik kasi mayroon 35 doon, tapos 11, di mayroong 46 lang yan. So gumagastos talaga sa isang biyahe may higit 200. Pati sweldo. Maximum 200, maximum na yung 200. Pati Maximum sweldo. 200. So kung ma-cover up natin yung 200, edi okay.
Ang problema dyan, mayroon tayong mga maintenance sa truck, Maintenance pa sa truck. gulong, Sa mga permits pa natin. permits, kaya maabot talaga BIR. marami. Wala naman ano to, aton mga livestock, perishable man yan. Pero kasama pa rin yun. Naka-attach pa rin sa pangalan mo. May BIR pa rin. Di pwedeng Yung magnegosyo ka livestock, walang basta BIR. livestock, mayroon yan. Ang livestock kasi behero, parang ano to meat supply, wala itong ano, pag tinitinda mo na siyang meat na, yan na papasok. Yan. Papasok talaga siya. Pero ganito may mortality. Ang laking mortality kasi ng travel ng hayop. Minsan Grabe, no? namamatayan ka Pag ng sa 5, 6. Sos, napakahirap. Walang matira sa punan mo pag hindi ka magaling dito. Kaya yung sa aking mga, yung sa iba diyang nagbabalag, walang problema. Basta't porsigido. Basta porsigido lang. Tsaka aralin muna. Sa akin naman ito, nung pag-livestock ko, wala naman akong pera. Ang utang ko sa bangko, bilhin sa lakyan. Ngayon, impas na. Kasi isang year lang, impas na itong 2 wheelers ko. Marami pa tayong utang sa puhunan. Kaya Pero itong namuhunan truck ay ako. ano na, tapos na. Utang naman akong puhunan. Pero at least, impas na yung Makikita sasakyan. mo yung money, ano natin, cycle. Mayroong kasing nakikita ninyan bangko kung paano tayo magpaikot. Yung pagpaikot ng pera. Kasi kung magaling ka magpaikot ng pera, kasi pag galing doon sa Manila, nagbabaklot tayo ng egg. Which is na nakukupap na rin yung gastos papunta rito. Kaya, kasi alangan man din magbabayad ng egg, magbabayad ng tag-10. Babayad talaga 10 kada tray. Ay kung magkarga tayo ng 3,000, Magkarga ng 4,000. 4,000, 40,000 na. Konti na lang magastos. Kunti na lang ang aabunuhan ng livestock. Sayang daw ang biyahe. Suki natin sa May balas Kalabaw. pa sa'yo? Oo, mga 80 lang naman. Ay, ko. Wala basta pag mag-uwag na content dito sa Kabukon. Mo-order ng kalabaw. Abay, sa kamay lang kay ato ipundo rin. Pamalit na sa siya. Basta ka na, magbiyahe ka na, padatasakar. Down payment muna para mabila ng kalabaw. Ikaw talaga, busing. Inay, oo. Actually, meron na nabili si Kabeng Winnie. Asam dyan ka ron, bakasyon ka? Tampulan. Sige, may problema. Sige, tuloy-tuloy tayo. Basta okay na painom dyan. Okay naman na ngayon. Wala namang problema sa painom. Agahan lang ng tatay kasi ang tubig dito hanggang alas 7 lang ng umaga. Uy, Ay, Oo, pinapapatay. Sa gabi, painom may karoon lang naman sa sistema dyan. Anong painom dyan gabi? Kasi sa umaga, wala nang tatay. O pagkatay na mga alas 8 ng umaga. Maaga na ang tatay, hindi na tanghali. ano ba? nako Sir Butsoy, sabi ni Kabeng Winnie, kailangan niyang bumawi sa kalabaw. Ang laki ng nalugi niya. Babawi na siya, babawi. Sige. Yung tubo niya sa sa baka, napunta daw sa lugi ng kalabaw niya. Sayang. Ay, babawi tayo, sir. Okay, no problem, sir. At Medyo tumaas kayo ang paka rito. Pwede papunta lang. bakit tumaas? Tawag sa pagkita mo. Magkano lang? Kung sakali. Dito sa... Hindi pa rin ang bagsak ng baka nyo. Pwede naman kitang bigyan. Wala naman problema, basta ikaw. Grabe. Hindi pa nakasubok yata si Sir magkatay ng baka. Mayroon na. Yes. Okay. Okay. So okay ni Roger, si Sir Mar po sa kalabaw. Parang susubok yata siya sa baka. Nanonood ba yan siya ng mga vlogs natin? Si Sir Mar? Nood rin pag may time. Yun nga, mga kagandang buhay, pinapagalitan kami dati ng mga subscriber, wag daw i-vlogs kasi magmamahal daw yung mga hayop sa paradahan. Iba na ngayon mga kagandang buhay, wag kayong mag-alala. Wag na kayong mag-alala. Okay na.
Tsaka malaki rin po na itulong ng vlogs para makilala tayo ba ang ating mga taga-kata. Yun si Michael. Magbibigay ng magbibigay po ng magbibigay po ng update. Burot-burot signal, Mike. Ya, unsa man dia, prestada dia. Daghang baka dia. Ay, di ako tila nilong kapon, orang 20 ni, niya na ay bot pinaning kanjing, sulod na may ilaga po, gabi man yung ganyan, murag pulong kapining kanjing. Ha? Dito tayo man. Merong dumating mas maaga pa kisa sa atin. Sila kayo mo, magpagkanin ha, parehara kung nalagpaslano pa, ang po inagamo sila kapo, para marilaw, tapos sila yung baka natin nakalugan sa Pasay. Yun po yung mga report ng ating mga tagabantay ng kilo po si Michael. Update lang. So, ayan po, dapat ma-master po ninyo mga kagandang buhay yung mga yung mga ginagawa namin sa biyahe. Kasi maraming gusto magpa-mentor kay Kabeng Roger eh. Kaya dapat ma-master ninyo ang aming mga pag-alaga sa biyahe, pamimili. Yan po. So, magpaiwan po ang kagandang buhay ninyo, magpaiwan. At para maka-vlogs po ako for the whole week. So, kunting tiis lang po si Rohem doon. Dahil uuwi ngayon, di ba? Ang ating truck. Ipapadala ko po itong isang cellphone ko na may mga upload natin. Para po makita na ninyo ang ating mga unang sipatan. At saka yun, dagdagan natin ng isa pang linggo dito. Kaya talagang sakripisyo sa negosyo. Importante lang masaya tayo, di ba? Sabi ko nga kanina, adventure po ang negosyong ito. Kaya saan ka mang sulok ng mundo, mag-adventure ka lang para ma-enjoy mo yung trabaho mo kahit gaano pa yan kahirap. Di ba? Agree, Kabeng Roger? Bye!